Sa kasalukuyan, ng ating bansa ay pangatlo sa 83 sa pinakamahigpit sa mga regulasyon base sa Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index ng Organization for Economic Cooperation Development. Base sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo, 13th sa 14th na ekonomiya sa Asia Pacific. Pang 13 po tayo sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Konstitusyon natin, angkop pa ba sa modernong panahon? Marami ang tutol na amyendahan ang saligang batas. Hindi kailangan ng charter change. Pero sa gitna ng pagdinig sa Senado, nangibabaw ang boses ng isang dating OFW. I became the victim of their Aniya, dapat maging angkop ang ating konstitusyon sa makabagong panahon ngayon, lalo na yung may kinalaman sa ating ekonomiya. The 1987 Constitution was written back in 1986. And at the same time, back in 1986, the Vietnamese government enacted their Doi Moi reforms. Doi Moi means renovation. And they went with full-on capitalism, and they started to get rid of any restrictions against foreign direct investments. And look at the effects. In late 2021, the Philippines was overtaken by Vietnam in terms of GDP per capita. Ayan, naungusan po tayo. Sino ang nakinabang sa pagbubukas ng ekonomiya ng Vietnam? Siyempre ang kanilang mamamayan. Sa katunayan pa nga, sa pagunlad ng Vietnam, dun pa mas piniling makipagsapalaran ng libu-libong overseas Filipino Return workers. to home. Sa buong mundo, may mahigit 1.7 million OFW. Katumbas niyan, ang napakaraming anak na lumaki na hindi kasama ang isa sa kaniyang magulang. We cannot forever keep on depending on sending out OFWs to work abroad and be away from our families to send money back home. We need to find ways to bring lots and lots and lots and lots and lots of decent paying jobs from abroad to come to the Philippines. Pero bakit nga ba hindi pinipili ng maraming foreign companies ang Pilipinas? European, Australian, British, Canadian, American companies na pumasok sa Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Halos lahat ng mga yan, unang tiningnan ang Pilipinas bilang opsyon. Una nilang nakita ang Pilipinas dahil magagaling po tayo mag-Ingles eh. Magagaling po ang maraming mga inhinyero natin eh. Pero doon po sila natatamaan nung mga restrictions natin. At ano ba ang bentahe ng mga kapitbahay natin sa Asia-Pacific region? Sa Singapore at Indonesia, pinapayagan ng mga foreign companies na magmay-ari ng 100% ng kanilang negosyo sa lahat ng business sector. Ang Malaysia, Thailand, Vietnam at Indonesia nakakaangat din sa Pilipinas sa pag-akit ng foreign investment. At base nga sa Foreign Attractiveness Scorecard, halos nasa dulo tayo ng 14 na bansa sa rehiyon. Bakit kaya ganon? The Philippines is the only country in the region with such explicit numerical restrictions against foreign direct investments, while other countries have no such restrictions written in their constitutions. Dahil dito, may mga foreign investment pledges ang nanganganib na maging pangakong mapako. Ilan dun sa mga investment pledges na yan ay naging totoo na? Ilan ba yung mga planta? Ilan na ba yung mga pabrika? Ilan na ba yung mga kumpanya o yung mga operations, yung mga opisina na nagbukas dahil dun sa mga pledges? Mga pledges pa lang yata eh. At dun po natin makikita dahil mga pledges pa lamang sila. Kaya natin ginagawa itong pagbabago na ito. Puhunan para sa mabilis na paggulong ng ekonomiya, trabaho para sa maraming Filipino at pamilyang hindi mabubuwag ng dahil sa kahirapan. Huwag nating hadlangan ang mga pagbabagong ito. I-correct natin yan.